Si Luis ang lalaking umakbay sa kanya, katabi nito si Matias na lumapit at umakbay din kay Bing. "Babe, pasensya ka na, na-late kami ng dating," sabi ni Matias kay Lynn. Naguguluhan silang magkaibigan sa nangyayari at natulala ang lahat ng classmates niya nang makilala kung sino ang kanyang asawa. "Magandang gabi, akong asawa ni Kimberly. Aldrin Luis Moya." Wait, the Aldrin Luis Moya? Na CEO ng Unicorn Marketing Agency? No way! Tanong ni Claire na nalalaki ang mga mata. "Yes, kakakasal lang namin ni Kimberly. Biglaan, ayoko na kasing pakawalan ang napakagandang girlfriend ko. Kaya naman niyaya ko na kagad magpakasal. Next year, invited kayo sa grand wedding. But don't worry, we prepare you a gift." May dumating na staff si Luis at may dalang mga paper bag ng Louis Vuitton at inabot sa classmates niya ng mga abot hanggang tenga ang ngiti. Binigyan ng mga to ng upuan sina Luis at Matias. "Luis, sayang ang pera. Ang mahal ng regalo mo." Pasimpleng bulong niya. "Para sa susunod, hindi ka na nila aapihin. Magmula ngayon, walang pwedeng mang-api sa'yo. I will protect you." "Salamat, para ikaw na lang ang mga api sa akin, tama ba? Possessive ka talaga. Pati sa pambubuisit mo sa akin, gusto mo ikaw lang." Hinawakan itong kanyang kamay at tinalikan. "Oo naman, ayoko ng iba pang magbibigay ng problema sa'yo. Gusto ko ako lang. You're mine." Napalingon siya at nakita ang mga kaklaseng naiinggit sa napakagwapong asawa niya. Sa loob-loob lang niya, "Huwag kayong mainggit, sasakit lang ang loob niyo." Kapag naging asawa niyong isang Aldrin Luis Moya, lumapit to sa kanyang tenga at bumulong. "Hindi mo kailangan lagyan ng afroshadi kang pagkain o inumin ko. Hindi ko kailangan ng ganun para ganahan sa pakipagtalik. Mamaya pag uwi natin, papatikimin kita ulit." Bulong nito na sumayad ng labi sa puno ng kanyang tenga. Kumiwat ang kanyang pagkababae, dinampian siya nito ng halik sa pisngi. Tila siya maiihi sa kilig, pero naalala niya ginawa nito sa kanya kanina sa ospital. "Sobrang sweet mo ngayon ah. Bumabawi ka ba dahil pinagbintangan mo kong kriminal kanina?" Di kagad nakakibo ang binata. "Inutusan ako ni Lola Marta na samahan ka sa reunion mo. Kaya huwag kang mag-alala, hindi to kusang loob." Binawi niyang kamay niyang hawak nito. Akala pa naman niya nagpunta ang asawa dito upang bumawi sa maling akala kanina. Napansin niyang nag-uusap din si Matias at si Bing. In fairness, bagay ang dalawa. Mabait at maganda si Bing at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang landing company. Hindi nga lang niya alam kung may kasintahan na si Matias. Nasa kotse na sila at una nilang hinatid si Lynn sa apartment nito. "Luis, matutulog ako sa bahay namin. Hindi ko pa sila nakakamusta sa bagong bahay at para makapag-bonding na din." "Sige, sasama ako." Matagal ko na din silang hindi nakikita. Wala silang nagawa ng magpumilit ang amo. Masaya ang buong pamilya niya pagkakita sa kanila. Nagkwentuhan sila ng kanyang ina at mga kapatid habang magkaharap naman sa inuman si Luis at ang ama. Naglatag sila sa sala. Tabi-tabi silang matutulog kagaya dati noong maliliit pa sila. Ang dami nilang kwento. Masaya nilang binabalikan ang mga nararanasan nilang hirap. Mas na-appreciate nilang mga bagay na meron sila ngayon dahil sa mga hirap na dinanas nila noon. "Luis, sa kwarto ka matulog. Inayos ko ng tulugan mo." Aniya nang makitang hihigang binata sa kanyang tabi. Madilim na sa sala at tulog ng kanyang nanay at mga kapatid. "Okay na ako dito matulog." Naamoy niyang alak sa hininga nito. Nag-share sila sa isang kumot. Hindi naman to nakadikit sa kanya, ngunit pakaramdam niya ay nagbabaga ang kanilang mga katawan. Tiningala niya ang binata sa kanyang tabi, parang gusto niyang sumubsob sa kilikili nito. Ngunit alam niyang ayaw nito na hinahawakan basta-basta. Pinilit niyang makatulog. Maya-maya pa'y naramdaman niya ang mainit nitong palad na humahaplo sa kanyang hita. Tinalikuran niya ito at nagpanggap na natutulog. Ibinaba nito ang kanyang pajama at underwear. Napakapit siya sa unan at nakagat niya ang labi upang pigilan ang daing. Napakahirap pala nang hindi man lang makapagsalita o makadaing sa labis na sarap. Hinawakan ng asawa ang kanyang dibdib at pinisil. Gigil na gigil ang kamay nito sa kanyang malusog na dibdib. Tinakpan niyang bibig. Gusto na niyang humiyaw sa matinding sensasyon. Kumulog at kumidlat. Bumuhos ang malakas na ulan sa labas. Galit ang panahon at nag-aalimpuyo din ang kanilang damdamin. Nakikita ng pagkakataon ng binata at umulos ng mabilis.
Bumayo ito ng malakas kasabay ng ingay ng pagbuhos ng ulan. Naitakip niya ang unan sa mukha at mahinang napapaungol nang maramdaman niya ang paglaya ng katas mula sa sinapupunan. Nakatulog silang may ngiti sa mga labi. Dumating si Kimberly sa kumpanya. Naunang pumasok si Luis dahil sasamahan pa niya sa chemotherapy session si Blair. Naging mas mabuti ang kalusugan ng kapatid kaya masaya siya na tuluyan na itong gumagaling. Nagmamadali siya sa paglalakad nang bigla siyang mapatid. Mabuti na lamang at nasapu siya ng isang empleyado bago bumagsak ang kanyang katawan sa sahig. Ngayon lamang niya nakitang lalaki sa kumpanya. Be careful, Kimberly. At bakit alam nito ang kanyang pangalan? Salamat, bago ka lang ba? Ngayon lang kita nakita, tanong niya. Sumakay sila sa loob ng elevator. Matagal na ako dito. Nagbakasyon lang ako. Galing ako sa Amerika para magwaldas ng pera. Tumawang binata. Guwapo ito't mukhang easy to go lucky. Ikaw ang asawa ni Luis, tama ba? Tumango siya. Buti nakakatagal ka sa lalaking yun. Mabait si Luis, pagtatanggol niya sa asawa. Kapag tulog, oo. Nahawa siya sa tawa nito. Bumukas ang elevator at papasok si Luis. Masama tingin nito sa katabi niyang lalaki at sa kanya. Ano na naman ang ginawa niya? I'm Joshua Moya, Luis' brother na mas gwapo at mabait kaysa sa kanya. Inabot ng lalaki ang kamay sa kanya na kaagad hinawi ni Luis. Don't touch my wife. Come on, ganyan ba pagbati mo sa kapatid mong galing sa bakasyon? Sa pagkakaalam ko, nag-iisa lamang akong Moya. Wala akong kapatid. Grabe ka naman, tanggapin mo na ako ang nagpuno sa pwesto mo nung nawala ka. At bakit ba galit na galit ka sa akin? Kagaya mo, biktima lang din ako. Kasalanan ko ba kung inampun ako ng Mommy Claudia? Nagpuno o nagwaldas? Muntik mo nang maubos ang yaman ng mga Moya. Ang pinagtataka ko lang, bakit hindi ka pa bumabalik sa tunay mong mga magulang? Numulang mukha ni Joshua. Napahiya ito, lalo't may ilang empleyadong pumasok sa elevator. You don't belong here. Makapal na lang talagang mukha mo at nakuha mo pang bumalik. Nakita niyang kuyom ang kamao ni Joshua, ngunit hindi ito makalaban kay Luis. Sino si Joshua? Kakadating lang niya mula sa meeting, naupo siya sa kanyang table. May nag-vibrate at akala niya yung cellphone niya. Nakita niya sa ilalim ng mga papel ang cellphone pala ni Aliyah. At nakita niya pangalan ng caller, Joshua. Si Joshua ba na ampon ng mga Moyang tumatawag? Biglang kumabog ang kanyang dibdib. Ibinalik niya ang cellphone sa ilalim ng mga folder at muling lumabas. 15 minutes na lamang ay uwian na. Bumalik si Aliyah. Nakita niya tila may hinahanap to. Miss Kimberly, nakita mo po bang phone ko? Hindi, saan mo ba huling ginamit? Kadarating ko lang. Tinulungan niya maghanap ang babae. May pagkaburara ito. Magulo ang mga folders at documents sa kanyang table. Hindi lang niya maasikaso magligpit at busy maghapon. Nakita nitong phone at nagpaalam ng aalis kahit na may 5 minuto pang natitira. Aalamin niya kung si Joshua bang kausap ni Aliyah. Nung araw na nanakaw ang proyekto ng Unicorn Marketing Agency, ito bang traidor sa kumpanya? Susundan niya si Aliyah. Lumabas ng building si Aliyah, sumakay ito ng taxi. Sumakay din siya ng taxi at inutusan ng driver na sundan ng sinakyan nito. Nakarating siya sa isang motel. May relasyon pala si Aliyah at Joshua. Kinausap niyang receptionist na hayaan siyang sumunod sa dalawa. Nagdrama na lamang siya at inabutan to ng 500 piso. May naulinagan siyang nag-uusap sa loob. Nagtatawanan at tilian. Naglalambingan malamang ang dalawa. Dinikat niyang mabuti ang tenga sa pinto. Nang biglang bumukas ang pinto at halos masubsob siya papasok sa loob. Nanggimbal siya. Tumambad sa kanya si Joshua na nakapanty at bra. Hindi niya kinayang eksena. Malakit matipuno ang katawan nito ngunit nakasuot ng underwear na pambabae at nakawig. Nagkagulatan silang tatlo. Miss Kimberly, wala po kaming ginagawang masama. Nagbebenta lang po ako ng damit panloob at mga wig. Baka po gusto nyo, bungad ni Aliyah. Hoy, sisteret, wag ha, wag na wag mong ipagkakalat na bading ako. Walang dapat ibang makaalam. Baka itakwil ako ni Lola Marta at ni Mami Claudia. Ayoko nang dagdagan ng mga kahiyang na ibigay ko sa pamilyang kumupkup sa akin. Nagsiluhod sa kanyang dalawa at nagmamakaawa. Nakapamewang siya. May plano ba kayong masama laban sa kumpanya? Umiling ang dalawa. Wala kaming masamang balak, sabay nilang sabi. Ikaw, Aliyah, sinong kausap mo noong nakaraan sa telepono tungkol sa nawawalang project? Si bakla lang naman ang katsikahan ko. Mga tsismosa lang kami pero wala kaming planong masama. Mahal kong trabaho ko, Miss Kimberly. Saka mahal ko si Sir Luis pero binastad niya ako. At tanggap ko na may nanalo na't ikaw yun. Ikaw, Joshua, bakit nagbalik ka pa sa Unicorn? Baka may plano ka hindi maganda. Just call me Joshi kapag tayo lang.
Talagang babalik ako dahil tumatanaw ako ng utang na loob sa mga umampon sa akin. Sige, mananatiling lihim ang nasaksihan ko dito kung tutulungan niyo akong hanapin ng traidor sa loob ng Unicorn Marketing Agency. Tumango ang dalawa. Susunod kami sa mga utos mo, sabay na sabi ng mga to. Patingin nga, bibili din ako. Girl, bagay sa'yo tong red, aniya kay Joshua. Nagtawanan silang tatlo. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakahanap siya ng dalawang tao. Hindi niya kayang mag-isang mag-imbestiga. Kailangan niya ng mga galamay. Nagkayayaan silang uminom sa bar. Unang beses niyang makapunta sa ganitong lugar. Napakadami ng alak na nainom niya. Madaming babae ang lumalapit kay Joshua kaya pinagtatawanan nila ito ni Aliyah. May ilang nagtatangkang lumapit sa kanila ni Aliyah pero pinapakita kagad niya ang wedding ring nila ni Luis. Nagpapaalam na siya ngunit ayaw pa siyang paalisin ng dalawang kasama. May makulit na lalaking umaaligid sa kanya. Para itaboy ito inakbayan niya si Joshua. Lumayo naman ang lalaki, maya-maya'y lumipad si Joshua sa dance floor. Sinuntok to ni Luis. Pumutok ang labi nito, agad nilapitan ni Aliyah. Hinila siya palabas ng asawang nangangalit ang ngipin dahil sa naabutang eksena. Kaya pala hindi mo sinasagot ang tawag ko. May kasama kang ibang lalaki. Kailangan pa kitang ipahanap. Ikaw naman, nag-e-enjoy lang. Ilang ako nakapunta sa bar. Gawain pa ng batinong babae yan. Nakikipag-inuman sa lalaki. Uy, nagsiselos ka ba? Panunukso niya sabay lapit sa asawang nakasimangot. Hindi ako nagsiselos. Be careful of what you do. Don't you dare do something that will ruin my name. Ramdam niyang pagbabanta sa boses ng asawa. Anyway, she's loyal at wala naman siyang planong gumawa ng mga bagay na ikakasira ng pangalan nito. Ano ka ba? Hindi naman ibang tao si Joshua. Teka, mamasyal na muna tayo sa park. Umuwi na tayo, lasing ka na. Saglit lang please. Ipasan mo ko. Umuwi na lang tayo, papahirapan mo pa ako. Nagpumilit siya, sumakay siya sa likod ng binata. Piggyback ride. Pangarap niyang ganon kagaya ng mga napapanood niya sa mga palabas sa telebisyon. Malayo-layo na ang kanilang nalalakad. Luis, paano kung makita mo ng babaeng hinahanap mo? Bakit mo tinatanong? Makikipaghiwalay ka na ba kagad sa akin? Depende kung tatanggapin niya ako. Imposible namang hindi ka niya magustuhan. Super duper gwapo ka't mayaman. Bakit ikaw hindi mo ko nagugustuhan? Bahagya atong lumingon sa kanya. Luis, hindi kita gusto kasi mahal kita. Mahal na mahal. Pwede rin bang huwag mo na siyang hanapin? Tayong dalawa na lang hanggang dulo. Parang may nabunot na tinik sa kanyang dibdib nang masabi ang kanyang nararamdaman. Natigilan ng binata't nahinto pati sa paglalakad. Lasing ka na kaya kung ano-anong sinasabi mo, pambabaliwala nito sa pagtatapat niya. Hindi ako lasing, nakainom lang. Ayoko namang umibig sa'yo kaso makulit ang puso ko. Mahal kita, Aldren Luis Moya. Salamat sa pagmamahal mo pero hindi ko kayang suklian ang damdamin mo. May ibang hinahanap ang puso ko. Parang inunda yan ng 1,000 saksak ang kanyang puso at durog na durog sa nadinig. May mga luhang pumatak sa kanyang mga mata na kaagad niyang pinunasan ng kamay. Nagpatuloy sa paglalakad ang binata. Dahil ba mahirap ako't walang pinag-aralan? Hindi yun ang dahilan. Talagang hindi natuturuan ng puso. May iba akong gusto. Alam ko naman na hindi mo ako magugustuhan. Pwede bang hayaan mong mahalin kita habang magkasama tayo? Walang kapalit. Hayaan mo lang akong mahalin ka, please. I told you not to fall in love with me. Ayoko ng kahit na anong drama. Hindi na siya tumugon sa sinabi ng binata. Napansin niyang lilingon ito sa kanya kaya pinikit niyang mga mata at nagpanggap na natutulog. Hanggang nakarating sila sa mansyon ay nagkunwari siyang tulog. Nilapag siya nito sa sofang kanyang hinihigaan. Nahiya siyang harapin ng asawa. Lalo't lantaran siyang binasted nito. Hindi niya alam kung paano ito pakikitunguhan bukas. Kinabukasan ay masamang kanyang pakaramdam. Masakit ang kanyang ulo at tila siya nasusuka. May hangover siya. Pinilit niyang bumangon at mabuti na lang at umabot siya sa lababo. Pumasok si Luis sa kwarto at nadinig niyang nagsusuka. Ayan ang sinasabi ko sa'yo, hindi mo kaya tapos umiinom ka. Napahawak siya sa kanyang sikmura. Tubig na lamang ang kanyang nilalabas. Namumutla siya nang lumabas ng banyo, biglang nagdilim ang kanyang paningin. Pagmulat niya ng matay puting kisame ang una niyang nakita. Nilingan niya ang paligid. Hindi niya maigalaw ng maayos ang katawan. Nasa ospital siya. Binati siya ng nurse. Kalalabas lang ng mister niyo at may kakausapin lang daw po. Dumating ang doktor. Tinignan nitong kanyang vital signs kung normal lahat. Congratulations, Mrs.
Huwag kayong mag-alala, healthy po kayo tang baby nyo. 4 weeks na po ang pinagbubuntis nyo. Ere-refer ko kayo sa OB ng ospital. Nagimbal siya sa nadinig. Tila siya nasabugan ng bomba. Dok, huwag niyo na po munang sasabihin sa asawa ko. Parang awa na po ninyo. Napakapit siya sa braso ng manggagamot, kumunot ang noo ng doktor at nurse. Ako na po magpapaliwanag sa kanya. Hinablot niya ang lab results sa kamay ng doktor at tinago sa loob ng damit. Kimberly, buti at gising ka na. Kamustang pakiramdam mo? Sabi ni Luis pagkapasok sa loob. Okay na ako, hangover lang ito. Pwede na daw umuwi, sabi ng doktor. Tumingin si Luis sa doktor at nurse. Yes, wala pong dapat ipag-alala. Maayos pong kalagayan ni Mrs. Halos magmakaawa ang mata niya sa doktor. Wala siyang kibo sa sasakyan. Kimberly, magpahinga ka na muna sa bahay. Bukas ka na lang pumasok. Wag kang iinom ulit, sabi ni Luis. Hindi siya mapakali. Ano ang gagawin niya? Dapat ay matuwa siya dahil nagdadalang tao siya. Ibig sabihin ay matutupad na niya ang kasunduan nila ng Mommy Claudia. Napahawak siya sa pipis pang tiyan. Paano kung malaman ni Luis? Ayaw nitong magkaanak sa kanya. Kukuhanin ni Mommy Claudia ang sanggol upang palakihin nang hindi siya kasama. Iba pala ang pakiramdam ng isang ina. Ayaw niya mawalay sa anak. Lumabas na siya ng sasakyan. Gulong-gulo pa rin ang kanyang isip. Kimberly, anong ibig sabihin nito? Muntik na siyang nabuwal nang makitang hawak ni Luis ang laboratory results. You're pregnant? Abort the baby. Bulyaw ni Luis at nilamukos ang lab results. Binalibag siya nito sa loob ng sasakyan. Ipapalaglag natin ang bata. Hindi kita gusto maging ina ng anak ko. Huwag! Malakas ang kanyang sigaw. Ayoko, hindi ako papayag sa gusto mo. Bigla siyang napabalikwas ng gising. Nakita niya si Luis na niyuyugyug ang kanyang balikat. Kimberly, nananaginip ka. Panaginip lang palang lahat, ngunit parang totoo. Napahawak siya sa tiyan. Masakit ba ang tiyan mo? Nag-aalalang sabi ng binata. Umiling siya. Kumakabog pa din ang kanyang dibdib. Hindi pala niya kayang mabuntis at ipamigay ang anak. Pinagpawisan siya ng malapot. Kumuha ng tubig ang asawa at binigay sa kanya. Ano bang nangyari sa'yo? Ano bang napapanaginipan mo? Hinawin tong ilang hibla ng buhok na nakaharang sa kanyang mukha. Umiling lamang siya. Napatitig siya sa lalaking nasa harapan. Nakabihis na ito ng business suit. Papasok na sa opisina. Napatingin siya sa relo. 8:00 na ng umaga. Dadalhin kita sa ospital. Namumutla ka. Hindi. Hindi, okay lang ako. Mauna ka nang pumasok. Susunod na lang ako. Sigurado ka? Sa susunod wag ka nang mag-iinom. Tingnan mong nangyari sa'yo. May meeting ako kaya kailangan ko nang umalis. Lumabas na ito ng kwarto at tinalikan siya sa noo na hindi naman ito ginagawa dati. Hindi niya alam kung ilang minuto na siyang tulala. Nagsisikip ang kanyang dibdib. Kailangan na niyang wakasan ang mga ginagawa niya. Magpapaalam na siya kay Luis, kay Mami Claudia at Lola Marta. Bahala na, baka pwede naman siyang mamasukan bilang empleyado sa kumpanya para makabayad sa mga perang nilabas ng mga to. Dumating na siya sa Unicorn Marketing Agency. Uunahin niyang kausapin si Luis. Nadat na niya itong abala at may binabasang dokumento. Luis, pwede ka bang makausap? I'm busy, let's talk later. Luis, mag-file ka na ng annulment. Nanatiling hindi tumitingin sa kanyang binata. Luis, ayoko na. Babayaran ko na lang ang perang nagastos mo. Inangat nitong ulo. Ano problema? Wala, kung inakala mong share, siguro pwede namang gumawa ako ng kasulatan na isasalin ko sa iyong share. Maghiwalay na tayo. Kung iniisip mong pagtatapat mo sa akin na mahal mo ko, okay lang na mahalin mo ko hanggang sa gusto mo. Hindi ka aalis, walang hiwalayang magaganap. Hindi niya maibuka ang bibig. Luis, hindi mo ko naintindihan. Ikaw hindi nakakaintindi. Hindi kita papayagang lumayo. Kailangan niyang umisip ng dahilan. Magpapakasal ako kay Dustin. Napatay at lumapit ang binata sa sinabi niya. Tila nag-aapoy ang mga mata nito. In your dreams, hindi ka aalis at hindi ka magpapakasal sa iba. Sa akin ka. Hindi mo naman ako mahal, hindi ba? Si Dustin, mahal niya ako, tanda siyang alagaan ako habang buhay. Parang awa. Nalusaw na mga halik ng binata ang mga nais pa niyang sabihin. Pilit siyang kumakawala sa bisig nito. Taksi lang kanyang katawan, gusto nitong bawat haplos ng labit kamay ni Luis. Napakarupok talaga niya. Hinila siya ng boss paupo sa swivel chair pero maya-may kumatok at pumasok. Si Matias, agad siyang nagkubli sa ilalim ng mesa ng boss. Boss, may meeting ka mamayang 1:00 ng hapon kay Miss Rita, ang anak ng may-ari ng construction company gumagawa sa kabilang building.
Nakikinig din siya sa sinasabi ni Matias hanggang sa may kalokohan siyang naisip. Matias, pwede bang bilisan mo? I'm busy, sabi ni Luis na parang hinihingal. Yes boss, darating po ngayon si Miss Trixie. Natapos na po niyang collaboration with international market company sa Canada. Boss, si Matias, lumabas ka na muna. Bakit boss? Masama po bang pakaramdam niyo? Akmang lalapit ito. Matias, get out! Napakamot sa ulo ang sekretary at nagmamadaling umalis. Pagkaalis ay muli niyang hinarap si Kimberly. Ang pagpapaalam ay nauwi sa mainit na pagniniig. Hahanap siya ng timing sa ibang araw. Palabas na siya ng opisina na magsalita si Luis. Kimberly, you're not going anywhere. Hindi ka aalis. Hindi mo ko iiwan. Naintindihan mo? Putulin mo kung anumang relasyon na meron kay ni Dustin. Akin ka. Tumango siya. Ayaw naman niyang umalis talaga pero alam niyang darating din ang panahon na iiwan siya ng binata. Hihintay na lamang ba niya itong magsawa at ipagtabuyan siya? Nagpunta siya sa sariling opisina. Aliyah, ano amoy yon? Bakit ang baho? Bungad niya. Alin, Miss Kimberly, wala po akong naaamoy. Nilapitan niya ang sekretary. Pabango mo yatang umaalingasaw? Ay, nagpalit po ako ng pabango. Hindi niyo po ba nagustuhan? Hindi ko na po gagamitin bukas. Tumango siya at umupo. Parang nahihilo siya sa ginawa nila ni Luis. Nakalugyat ang ulo niya. Mahirap pala si ibabaw pero kontrolado niya ang tempo na gusto niya. Lihim siyang napangiti nang maalalang mainit na tagpo kanina lang. Lumapit si Aliyah. Miss Kimberly, padating na ang dragon ng Unicorn Marketing Agency. Kumunot ang noo niya. Si Trixie Dizon, ang head ng marketing department, dugtong nito. Sino ba yun? Ang babaeng patay na patay kay Sir Luis. Pinag-iinitan ako dati dahil nalaman na may crush ako sa CEO at baka ikaw naman ang pagdiskitahan. Kapag nakita ka, tumaas ang kilay niya. Ako? Good luck sa kanya. Huwag niya akong sasalingin. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Miss Trixie, nakabalik na po pala kayo. Magandang araw po. Hindi nito pinansin ang bati ni Aliyah. You, get out! Sabi nito. Huwag kang aalis. Aniya sa sekretary. Nakapamewang ang babae sa kanyang harapan. Pinagsalikop naman niya ang dalawang kamay sa dibdib at nanatiling nakaupo. Tumitig ito sa kanya ng masama. Tinignan niya din ito mula ulo hanggang paa. Ikaw palang babaeng pinakasalan. You look cheap. Magkano kailangan mo para layuan si Luis?